So ito yung problema niya mga boss, oh. Ayan. Sa kanyang no signal na picture, merong sumasabay na vertical bar lines, so kulay yellow. Ayan, oh. Ito yung mahirap kasi hindi siya makuha sa tip method. Left and right, nag-tip tayo, hindi siya nakuha, no. Ayan, ito yung kanyang problema. Hanggang sa mapuno yung kanyang screen ng puro bar lines. So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel. So for today's video, meron akong i-flex or i-share sa inyo, no? Ibabahagi sa inyo mga katek, no? Bali, meron tayong tanggap ngayon isang Devant 43 inches Smart TV. Yung model nito is, ano siya? Devant 43 LTV 800, no? Ayan. Bali, binuksan na po natin siya. Tinanggal na po natin yung kanyang, ano dito, metal frame. So, tinanggal natin yung cover and troubleshoot natin. Bali, recap lang yung gagawin natin ngayon kasi na-troubleshoot na natin to. Bali, yung problema nito is, ano siya? Meron siyang picture, meron siyang fine lines, tapos, habang lumalabas yung pictures, merong sumasabay na mga vertical white lines. Vertical, yellow lines pala. Vertical yellow lines, no? So, in short, bar lines. So, merong lalabas dito sa kanyang screen na bar lines. Meron siyang picture, may makikita tayong picture, pero meron nga siyang bar lines. Tapos meron pa siyang kunting flicker na pumahalo dun sa kanyang bar lines, no? So ito, hindi natin siya nakuha sa my tip method kasi pag mga ganun kasi hindi siya makuha sa tip method kapag wala kang isang side na buo na makuha, no? Tinanggal natin yung ribbon sa may left. Ganoon pa rin yung resulta niya. Kalahati yung display pero meron pa rin bar lines. So binalik natin yung left, tinanggal natin yung right. Kalahati naman sa may right side natin yung may picture pero andun pa rin yung bar lines niya at meron pa siyang halong flicker. Dito wala siyang flicker, bar lines lang. Dito naman merong halong flicker, no? So ang ginawa natin is nag-modify po tayo kasi tinip po natin, nag-try tayo ng tip method. Tinip natin yung dito, yung kanyang clock at saka swapping dito sa may side na to. So ganun pa rin yung resulta. Dito naman nag-tip method tayo dito sa may right side natin. So, ganun pa rin yung resulta, no? So, both side meron siyang bar lines. So, ang ginawa natin is nag-modify tayo. Ito yung modification natin. Ayan, pa tayo ng pantutok, no? Ito yung modification natin, no? Ayan. Ito yung level shifter natin. EUO. And ito naman yung ating LC1 and LC2. Ayan, kita nyo yan, no? LC2, LC1. Tapos ST2, ST1, ayan, ito naman LC1, LC2. So kinat natin yung source galing sa my level shifter. Cut natin yan para ma-disable na wala ng swapping voltage na pumapasok sa may panel natin. So cut natin yung source. Tapos ito naman modify natin yung LC2 at saka LC1 natin. Itong dalawang resistor na to, ito yung papasok sa may right side. Tapos ito naman yung papasok dito sa may left side natin. So nakaano lang ta. Yung gitna dito, connected yan. Dito yan galing sa may source. Yung source natin papasok sa may gitnang linya. So kinat natin yung source. Ito naman nakaparallel yan. Konektado yan dito sa may dalawang kapasitor. Ito rin naman konektado yan sa may dalawang kapasitor na to. Papunta namang left. Ito naman papuntang right. May bilog kasi yun, no? Ayan, yung bilog na yan papunta sa may right yan. So dito, para ma-supplyan natin yung left and right panel, so dinugtong po natin yung dalawang kapasitor na to, yung may gitna niya. Bali, connected na po yan, connected kahit na walang hinang, connected po yan, naka-short po yan, no? So ito yung LC2 natin, connect natin yan dito sa may VGL line, ayun, no? Ito sa may kapasitor na VGL line. Then ito namang LC1 natin, ito yung LC1 LC1 natin, nakakonekta naman yan dito sa may resistor na ito na VGH line. And bali, hindi na swapping voltage yung pumapasok dito kasi yung original niya, swapping voltage nagne-negative, nagpa-positive. So, nagbi-VGH, nagbi-VGL. So, hindi na po siya nagsa-swapping or nagbabago yung kanyang supply kasi kung yung supply na yon yung gagamitin natin, magkakaroon siya ng bar line. So, ginawa natin is fix tayo ng voltage, naglagay tayo ng fixed na voltage dito sa kanyang LC2 negative VGH line, VGH supply, VGL
VGO supply negative 10. Then ito naman sa may LC1 natin, sinupplyan din ng steady voltage ng BGH supply na 29 volts. Ayan. So ito na po yung resulta natin. Iti-test natin to. Thank you, big boy. So naka-standby siya. Power on ko lang. Yun, lumabas siya. So lumabas yung logo. Smart. So tayo natin na naka-display pa ang dumi ng ano natin. Sobrang alikabok ng mirror natin, no? Yan. So medyo okay pala. Wala ko natatay yung camera ano natin. So yun, kita nyo naman yung no signal. Wala na pong sumasabay na bar lines dyan. So kanina meron tayong nakuhang bar lines na sumasabay dyan sa kanyang no signal. Hanggang sa mapuno ng bar lines yung ating screen, no? So pinutin natin yung ayan. Ayun, no? Yung input niya. So makinis na po yung panel na to. Wala na po siyang bar lines. Yun. All goods. Ayan. So, sasara ko lang to mga katek. Then, test natin. Lagyan natin ng source. Then, testing natin na matagal, no, bago natin ipalang sa mayari. Test muna natin. So, close ko lang muna to. So, ito mga boss, no. Tinest natin. Gamit natin yung internet, yung wifi. Para makakonect tayo sa mga YouTube. So, ito, makikita natin dito. All goods naman yung kanyang screen. Wala din yung kanyang bar lines, no. So, yun lang ginawa natin modification. Buti na lahat nakuha natin sa first modification natin. Kasi kung hindi siya nakuha, meron pa naman tayong marami pang modification na gagawin sana kung hindi natin nakuha dun sa first step ng modification, no. Ayan, so i-play natin to. Play para ayan. Ayan, all goods. Okay na yung unit natin. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa mga nagsigang nanood. Make it with us always. And this is your servers, Ryan Cruz Tech. See you on next video. Bye-bye.